Posible nga kaya na itong si Ricardo Ratcliffe ay palitan agad nitong Magnolia Chicken Templados. Maraming mga fans ng Magnolia ang nagulat noong kinuha nila at inanunsyo na si Ricardo Ratcliffe ang kanilang magiging import. Maraming mga fans ng Magnolia syempre pamilya dito sa laro ni Ratcliffe dahil matagal na itong naglaro dito sa Star Hotshots noon. Pero ang sabi nga nila, bakit ito kinuha gayong ito ay 35 years old na? Kaya ang sabi nga nila, mas maganda siguro kung ito ay pinabayaan na lamang sa ibang team. Dahil ngayon itong si Ratcliffe ay 35 years old na at baka mas mabuti na kung sa ibang koponan na lang siya naglaro. O kaya itong Magnolia naman kung ibang import ang kinuha, yung mas bata. Sabi nga nila, mas maganda for example kung ang kunin nila ay itong si Nick Rakosevich o kaya si Tyler Bay. Yung mga previous imports nila na alam naman natin na maganda ang ginawa para dito sa kanilang lineup. Kaya kailangan nating makuha yung sabihin nating magandang lineup para dito sa Magnolia kung talagang determinado silang magkampiyon dito sa Commissioner's Cup. Noong naglalaro pa itong si Ricardo Ratcliffe para sa Star Hotshots, alam natin na napakahusay nito. Rebounding at inside presence siya at talagang pinahirapan nila ang San Miguel nung sila ay nagharap dito sa playoffs. Nanaig ang San Miguel dyan pero masasabi natin na nahirapan sila talaga at parang yan ang gustong balikan nitong Magnolia Chicken Templados. Yung lakas sa loob nitong si Ricardo Ratcliffe yan ang gagamitin nila. Ang medyo problema nga lang kasi dito ay yung edad nitong si Ratcliffe kumpara noong panahon naglalaro siya sa Magnolia. Pero ito kasing si Ricardo Ratcliffe, kahit nang malakas sa loob yan nung naglalaro para dito sa Star Hotshots, matagal ng panahon yun. Iba pa players ng Magnolia noon, iba na mga players ngayon at syempre iba na rin sa PBA. At alam natin na yung mga teams ngayon kukuha ng mga malalaking import din talaga. Si Ed Davis kinuha nga nitong NLEX at alam natin na itong ibang teams ay malalakas din yung kukuning imports. Plus mga bata pa. So yan ang magiging disadvantage nito si Ricardo Ratcliffe. Wala pang balita kung ano ang pinapakita ni Ratcliffe dito sa ensayo ng Magnolia. Pero syempre, mahirap namang i-judge ang player base doon sa pinapakita niya sa kanyang ensayo. Kaya dito natin masasabi na malalaman pa lamang talaga yung capability nito si Ratcliffe kapag nagkaroon ng mga pre-conference na mga tune-up games itong Magnolia kontra sa iba't ibang PBA teams. Kung medyo maganda pakita ni Ratcliffe sa mga tune-up games at tingin ko pwedeng-pwede yan na masabi na baka siya na maging permanent import nila sa Commissioner's Cup. Pero kung mag-struggle itong si Ratcliffe doon sa mga tune-up games, baka dyan magkaroon ng lumugong-ugong na ito ay papalitan na. Sa ngayon kasi kung ikaw ang Magnolia, mas mabuti talaga na ang kunin mo ay itong si Bay o kaya si Rakosevich dahil sila ay mga halos parehas lang kay Ratcliffe ang laro pero mas batang player. Kahit sabihin pa natin na may kontrata ang naglalaro sa abroad itong si Bay at si Rakosevich, kinakailangan lamang i-buyout siya ng Magnolia para sila ay makuha. Dahil yan ang hinahanap ngayon ng Magnolia. Kung ikaw itong Magnolia coaching staff, kinakailangan i-consider mo yung long term para dito sa Hotshots ngayon. Dahil kung makaabot ka nga sa playoffs dito sa Commissioner's Cup, may hangin pa kaya na matitira dito kay Ricardo Ratcliffe. Kaya niya yung katulad ng ginagawa ni Ronde Hollis Jefferson na 48 minutes per game ang nilalaro. Kaya iyan ngayon ang kinokonsiderang mabuti nitong nasa management ng Magnolia. Kung tama ba yung naging desisyon nila na pagkuha dito kay Ricardo Ratcliffe.